Ang atin pong lesson or aralin ngayong gabi ay pinamagatang Peaceful Diligence Lifestyle. Yan ano, so kapayapaan, tapos diligence, no, diligence lifestyle. Ang text natin ay First Thessalonians chapter 4 verses 11 and 12. Yan ano, First Thessalonians chapter 4 verses 11 and 12. Basahin ko na sa King James Version. Sabi dito, "And that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing." Tayo po'y manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa pagkakataon at opportunity. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig, nasan man sila naroroon, nawa ay maabot sila ng tinig na ito na binigay mo sa akin. At ang blessing po ay dumaloy, nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, ito ay aming samot dalangin. Amen. Okay. So, nakatuwaan ko, tinignan ko rin yung wikang Tagalog nito. At ito po yung sa Tagalog version. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Yan. Yan ang kuminsan wala po tayo niyan eh. Kahit mga Kristiyano tayo, hindi tayo namumuhay ng tahimik. Pero ang instruction sabi sa atin ni Apostle Paul sa verse 11 ay mamuhay raw po tayo ng tahimik. Paano kaya yon? Siyempre, sinabi rin niya ang formula. Pakialaman ang sariling gawain. Huwag tayong pakialamero. Yan, ano? Huwag tayong maging international police na sinisiyasat ang kanya-kanyang buhay ng ating kapwa. Huwag ganon. Pagka ganon, mawawala po ang ating kapayapaan. And I'm sure na lahat po tayo ay nagnanasang mabuhay ng payapa. Tama, ano? Para mabuhay tayo ng payapa, ibinigay na ni Pablo ang unang-unang formula para matamo ito. Pakialaman ang sariling gawain. Tuloy natin pagbasa. At magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo. Pangalawa po yan. Dapat masipag at nagtatrabaho, naghahanap buhay. Para hindi tayo nag-aalala kapag nawawalan tayo. Tapos kakatok tayo sa kung kaninong mga tahanan para humiram o mangutang. Ako, nakakawala po ng kapayapaan yan. Dahil dito, tuloy natin ha, kayo ay igagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Ang gandang mga pananalita mula sa ating mahal na apostol, si Apostol Pablo. Dito po sa verse 11, Paul is describing the kind of godly conduct. No, ito po ay godly conduct. Makadiyos na ugali, which leads to both pleasing God and a good reputation. Ito po kuminsan ang nagiging sagabal sa ministry ng ating Panginoon. Yung sumasama o pumapangit ang ating imahen o ang ating reputasyon sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan. Dahil po dun sa pagka nga nawawalan, dahil nga hindi kasi masipag, ay kakatukong kani-kanino at mga abala. Tinuturuan tayo ni Apostol Pablo na mabuhay ng payapa, di ba? At para ma-enjoy ang kapayapaan ng ito ay sundin natin ang kanyang mga tinuran. Now, earlier, doon po sa First Thessalonians, yan ang ano natin eh, ang text natin, First Thessalonians chapter 4, yung mga naunang verses sa verses 1 to 8 ay nag-focus or nagbanggit si Apostol Pablo about sexual purity. Yan, okay? Although hindi yan ang topic natin, pero gusto ko po lang sabihin sa inyo na sa unang mga talata, bago mag-verses 11 and 12, ay binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa sexual purity.
Kasi may kaugnayan din po yan sa pagkawala ng ating kapayapaan. Then his subject was brotherly love, a theme, no? A theme the Thessalonians already excelled in verses 9 and 10. Pinuri ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 9 and 10 ang mga mananampalataya dahil sa kanilang pag-ibig bilang mga magkakapatid. Now, we need to understand that love is basic to other virtues. Napag-usapan natin noong nakaraan ang about virtue, no? Noong Lunes yata yun. At ang virtue po, yun ang kabutihan, ay sa bawat kabutihan, laging kakambal nito ang pag-ibig. So Paul appealed to its importance first of all. Kaya building of love, Paul commands his readers to lead a peaceful life. Yan, ano? So, kung gusto po nating mag-build ng pag-ibig sa ating relationship sa Panginoon, relasyon sa isa't isa, relasyon sa sarili, no? Ay kailangan po nating maintindihan na ito po ay naglilid sa peaceful na buhay, no? To mind our own business and to be, of course, paiksiin na lang natin yung mga tinuran kanina sa verse 12, to be industrious. Now, Christians who love others do not stir up trouble. Yan, ano? Tayo po mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, dapat po hindi tayo nag-i-stir up ng trouble. Alam po natin na lahat po tayo ay may mga pagkakamali. Alam po natin na tayo po ay nakakagawa. No? Maybe in the future, maybe in the present, we're doing something na fishy, na magre-result sa pagkasira ng relasyon, or maybe in the past we have done something that really destroyed or messed up our relationship. Alam niya ng iba, marahil alam niya ng iba, marahil alam mo yan, ganon. Kaya lang kung gusto po nating magkaroon ng kapayapaan, dapat hindi po tayo gagawa ng anumang bagay o magsasalita man ng mga bagay na magkukos ng trouble, no? Yan. Para tayo po ay maging mapayapa. Sa church natin, gusto ko maging mapayapa tayo. Ako personally, tahimik na talaga akong tao ngayon, no? Tahimik, hindi na ako masyado sasalita. Bakit? Kasi I want peace, no? Kung minsan sa sobrang katahimikan ko, pati mga anak ko, hindi ko na nga kinakausap. Why? Because I just want peace, no? Sana naintindihan po natin yan, no? So, Christians who love others, no? Pagkamahal natin ng iba, hindi tayo mag-i-stir up ng trouble, no? Pangalawa, they do not stick their noses in other people's personal matters. Napag-usapan na natin yan ngayon, ay pinalalawak na lang natin ngayon para lalo nating mas maintindihan. Sa wikang Ingles, ang tawag nila dyan is stick their noses in other people's personal matters. Sa Tagalog ay nakikialam. Sa Tagalog ay sumisilip sa activities ng isang tao. No? Parang international police. No? Kala mo wala siyang pagkakasala. Kala mo wala tayong nagagawang kasalanan. At tinitingnan natin ang kasalanan ng iba. Huwag po tayong ganon. Kapag gaganon po, ang unang-unang magsasuffer niyan tayo. Mawawala po ang ating kapayapaan. Yan, ano? Kaya, manahimik lang tayo. Matuto tayong gawin at gampanan ang ating mga gawain. Ang daming gawain bakit pa tayo makikilam ng gawain ng iba, di ba? Nor do they sit back with folded hands. Ayan. May mga taong ganyan talaga, ang hilig and expect others to provide for them. Yan ang mahirap mga kapatid. Kristiyano to mga Kristiyano po kinakausap ni Pablo rito. Ang text po rito ay sa 1 Thessalonians, sa chapter 4 nga lang. Pero sinabi po niya na mayroong mga taong ang gusto ay folded ang kanilang mga kamay at nag-expect na ang iba ang magproduce o kaya magpo-provide
ng kanilang mga pangangailangan. Hindi po maganda yan. Yan po ay nakakawala ng kapayapaan. No? Kaya nga ang title ng ating mensahe ngayon is kasama ang diligence, di ba? Peaceful diligence. Now, dito sa Proverbs chapter 25 verse 17, ang sumulat po ng Proverbs chapter 25 verse 7, yung author dito ay nag-offer ng good advice about not overstaying one's welcome. Alam ko po na tayo mga Pilipino ay sabihin natin, mga ano bang tawag dyan? Ano bang tawag doon? Tayo mga Pilipino, wini-welcome natin ang mga bisita sa bahay natin. Ganun tayo, di ba? Sabi mo nga sa akin yung team, kung naalala mo yan. Hospitable, yan. Tayo Sasabihin ko yan. na sana, Pastor eh. Hospitable tayo mga Pilipino. Kristiyano pa, lalo na naging hospitable, di ba? But also touches the importance of keeping out of other people's business. Yan. No, tayo po yung mga hospitable, kaya lang huwag tayo makikialam. Ngayon, magkukublihan na tayo. Sa kublihan po, expect it, na ang relasyon ay masyadong dikit kasi very community ang approach po ng kublihan natin, mga kapatid. No? Ayoko po na magsama ng mga Kristiyano o mga kapatiran doon na ang gagawin lang ay magchismis. No. Ang ichichismis natin dapat doon ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ichismis natin sa kanila kung paano nagliligtas ang Panginoon, kung paano magagawan ng paraan ng Diyos ang napakalaking suliranin ng tao at yun po ay ang kasalanan. Yun lang po ang business natin para pumasok sa mga community, mga kapatid, na malaman nila ang pag-ibig ng Diyos, malaman nila na ang pag-ibig na yan ay pwedeng magresulta na napakagandang relasyon, maniwala lamang sila sa ating Panginoon. No? Kaya, ito po yung counsel ng sumulat ng Proverbs 25 verse 17. Alam natin kung sino sumulat ng Proverbs, di ba? Ito po ay si Haring Solomon. Ito po yung kanyang payo sa atin, no? Withdraw thy foot from thy neighbor's house, lest he be weary of thee, and so hate thee. Yan. Kapag lagi tayong nasa bahay nila, hindi masama kumain. Pero pag lagi ng kain, lalo na kain, ang mahal ng bilihin, baka mapagod yan at baka magalit o kaya mamuhi sa atin yan. Di ba? Huwag po natin gagawin yun. Okay? Now, apparently, idleness was a way of life with some widows in the first century church. Kasi, bakit ito nabanggit? Malamang, ito po ay problema ng first century church, particularly sa church ng Thessalonica. Kaya, binanggit ni Apostol Pablo to, yung idleness. Ang idleness po, mga kapatid, ay grabe, no? Ang lakas niya, pero hindi siya produktibo. No? Wala siyang ginagawa. Hindi siya nakapag-contribute. Pwedeng sa bahay yan. O ang masama, mga kapatid, ay hindi ka nakakapag-contribute sa pamilya mo. Kahit na sa church yan eh. Church is like a family. Dapat, as a Christian, meron din po tayong kakayahang mag-contribute. Ang ministry po ay lubhang magastos. At ngayon po makikita natin ang gastos nito. Kasi nga po ay pumapasok tayo sa kublihan because we want souls get saved. At kailangan po natin talaga ng mga produktibong mga Kristiyano na magko-contribute sa ating mga ministry. No? So, kaya si Paul ay nagbibigay siya ng instruction. Okay? At ang kanyang instruction ay sa 1 Timothy chapter 5 verses 9 to 13.
No, 1 Timothy chapter 5 verses 19 to 13. No, to care for widows who were known for the good works. Meron palang panuntunan na ibinibigay ang Bible sa kung sino ang dapat nating tulungan. Basahin natin Brother TJ. Hindi ako magbabasa niyan. Si Brother TJ, mahirap kasi, di ba? Tingnan niyo Meron palang inilalatag ang Bible na panuntunan kung sino ang dapat nating tulungan kahit mga Kristiyano pa. Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 5 verses 9 to 13. Pwede basahin mo yan, Brother TJ, sa English o sa Tagalog, whatever. Sige, basahin mo. Ito po sabi, let not a widow be taken into the number under 80 years old, having been the wife of one man, well reported of good works, if she have brought upon children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. And withal they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. Yan, wikang English yan. Gusto niyo basahin natin sa wikang Tagalog para mas malutong? Sabi nga ni Brother Joshua, di ba? Pagka-Tagalog kasi mas malutong, di ba? Katuwaan lang. Brother TJ, pakibasa mo sa Tagalog. Mas malutong ito. Ayoko magbasa kasi mabigat ito mga kapatid. Pero, mga kapatid, ito po ay salita ng Panginoon. Binabanggit ko lang sa inyo para paalala, no? Para sa kapayapaan natin. Okay? Basahin mo, Brother TJ. Huwag itala na gaya ng babaeng bao samantalang walang 6 na buong taon na naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patutuo tungkol sa mabubuting gawa kung siya'y nag-alaga sa mga anak, kung siya'y nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya'y naghugas ng mga paa ng mga banal, kung siya'y umabuloy sa napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ng bawat mabuting gawa. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo ay nagsisipag-nasang mag-asawa, na nagkakaroon ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. At bukod dito ay nangag-aaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad kung matatabil din naman at mga mapakayalam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Yan. So sabi po, dapat ang mga tinutulungan, no? Dapat hindi bababa sa 60 years old ang edad nila. Kita nyo yan, Hindi tayo basta tumutulong, mayroon pong classification yan at dapat kung tayo tutulong ng mga byuda sa church, dapat ang edad nila ay hindi bababa sa 60 years old. At sila ay kilala, no? Kilala sa paggawa ng mga mabuti. Kilala rin sila sa pag-aalaga ng kanilang anak. Sila ay nag-alaga at nagpalaki ng kanilang mga anak. No, hindi mga irresponsable, no? Magiliw, tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan. Ibig sabihin yung ugaling Pilipino pa rin, tawag ulit doon, nalimutan ko na naman. Senior moment na naman, ano yan? Ano yan, TJ? Pakibigay mo sa akin yung word. Sinabi ko kanina nalimutan ka na naman yung word na yan. Ano yan? Ano po yung pastor? Hospitable po? Yan. Hospitable. Tamo, hospitability. Nung siya ay malakas pa, hospitable dapat siya. Tapos may kababaang loob sa mga hinirang ng Diyos. Marunong rumespeto sa mga naglilingkod sa Diyos, tumulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Yan, Hindi yung basta-basta, kung naghirap, Kristiyano raw siya.
at tutulungan natin. Hindi, meron po classification ha. At nakita po natin kung yan ay balo, dapat 60 years old pataas ang kanyang edad. Okay, iwanan natin yan. Such widows had the reputation of having raised their children, provided hospitality, washed the feet of fellow believers. Yan, ano? And cared for the afflicted. However, Timothy was to refrain from using charity to enable particular widows who were, doon titigil yung pagtulong ng church doon sa mga idol at mga chismoso o chismosa. Yung mga chismoso pala, hindi yan dapat sinusuportahan o tinutulungan ng church. And not only idlers, but also gossips and busybodies saying what they should not. Yan, hindi dapat tinutulungan yan. Kaya kita nyo, gusto natin maging mapayapa. Huwag tayong mga chismoso, huwag tayong magsasalita ng mga bagay na hindi natin dapat sinasabi. Okay? Paul had set a good example of a diligent lifestyle. Nasa diligence naman tayo ngayon. When he was in Thessalonica by working with his own hands to support himself. Ang pagtatrabaho pala ni Pablo, mga kapatid, ay ginawa pala niya para mag-set ng example sa mga believers. Sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 9 and 10. Sabi dito, sa Tagalog ko babasahin, mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang pinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paanong naging dalisay, matuwid, at walang kapintasan ng aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Kita nyo kaya pala laging ikinekwento, binabanggit ni Paul from time to time ang kanyang pagdidegosyo. Ito pala ay for the purpose of showing to the fellow Christians para makapag-set po siya ng example. Hindi talaga para mabuhay o yumaman. Magandang lesson. Kaya dito sa verse 12, kasi 11 and 12 ang text natin, the prior verses, babanggitin ko na naman, describe the three traits which Paul meant to encourage in the Thessalonian believers. Yung tatlo yun, yung being peaceful toward others. Kailangan nating mapayapa, maranasan at ma-enjoy ang kapayapaan. Not butting into the business of other people. Ay, pakialamero. And a productive work ethic. Nahalaga po yan. Now, Paul affirms in this verse that the peaceful, tapos diligent lifestyle as described in verse 11 leads to an effective testimony before the lost and avoids a life of dependence on others. Yan, para makaiwas tayo na maging dependent o aasa sa iba. Sapagkat ang Bible po ay hindi pumupuri ng mga taong umaasa sa iba. Hindi ko sinasabi na kapag may sakit ka at hindi mo na kaya magtrabaho, huwag kang aasa. Hindi ko po sinasabi yan. Ang hindi po pinupuri ng Bible na umaasa sa iba ay yung mga malalakas pa, may kakayahan naman, tapos umaasa. Yun po ay hindi pinupuri ng banal na kasulatan. Sinasaway nga yan Kaya marahil, ang ibang member ng Thessalonian Church ay kailangan ang ganitong exhortation more than others. Marahil, kung bakit ito ay binanggit niya sa Thessalonian Church, marahil ito ay kailangan ng ibang mga members na naroon. Kasi may mga tamad doon, may mga chismoso, at mayroong mga pakialamero. Talagang mawawala ang kapayapaan kapag ganun po tayo. Pero pagka tayo po natuto ng totoong pag-ibig, hindi tayo magiging pakialamero. Hindi tayo magsasalita ng hindi karapat-dapat para sa isang tao. Now, later verses indicate they struggled with confusion about the return of Christ. Yun po. Nagkaroon ng problema ang Thessalonian Church pagdating sa muling pagbabalik ng ating Panginoon.
At ito po'y nakaapekto sa layunin nila, no? Naging layunin nila sa pagtatrabaho. Kasi nga darating na ang Panginoon kaya marami nagsihintuan sa pagtatrabaho, no? As a result of this indolence, resulta ng maling paniniwala o maling turo na pinaniwalaan ng kaagad-agad ng mga Kristiyano, no? So, ang nangyari po, non-Christians would have a negative attitude toward the gospel. Yun po ang iingatan natin sa isang simbahan, na ang mga hindi mananampalataya ay madi-discourage gawa po natin, no? At yun po nangyari sa Thessalonian Church, na nagkaroon sila ng confusion kasi meron nagturo na darating na raw ang Panginoon, kaya, hindi na natin kailangan magtrabaho kasi darating ng Panginoon. No, kita nyo, namatay sila lahat, ngayon buhay pa tayo, hindi pa dumarating ang Panginoon. Di ba? Kasi wala naman nakakaalam talaga kung kailan darating ang Panginoon. Wala. Si Jesus lang. No? Wala po. At alam natin, darating sigurado po yan kasi sinabi niya eh. Pero hindi natin pwedeng sabihin bukas. Hindi natin pwedeng sabihin na 2 taon na lang darating na kasi maraming patalatandaan. Hindi po yan sapat, mga kapatid. Okay? Now, the book of Proverbs offers wise instruction. Ito po, no? Matalinong instruction in favor of diligence and against laziness. Mahalaga po na ang mga Kristiyano ay maturuan ng diligence and against laziness. The book indicates that, yan, sa Proverbs chapter 12 verse 11, no? Sa Tagalog ko babasahin, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Yan, Proverbs chapter 12 verse 11 po yan, no? Babasahin ko ulit ha. Ulitin ko, sabi, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal ay ngunit ang isang hangal ay ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Proverbs chapter 12 verse 11 yan. O isa pa. Sa Proverbs chapter 13 verse 4, ito pong sabi, ang taong tamad ay hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Okay? O isa pa. Sa Proverbs chapter 20 verse 13, no? Matulog ka ng matulog at ikay maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Yan. Gusto ko pong liwanagin na ang kasipagan po at productivity is, ano po yan? Yan po ay interchangeable. No? Kung ikaw ay masipag, dapat productive ka. May problema kung minsan tayo mga Pilipino na sobrang magiging pagod na pagod tayo sa buong isang araw. Dahil napagod tayo, ang iniisip natin, tayo ay masipag. Not necessarily, mga kapatid. No, not necessarily. Napagod ka dahil sa kung ano-ano mga ginawa mo. Nagtalikod ka ng kung ano-ano na hindi naman nagbibigay ng productivity. Mahalaga po na maintindihan natin ang kahulugan ng productivity. Okay? Kasi ang masipag ay nagproduce. Hindi po yung napagod ka at nag-produce ka. Hindi po yun. Kasi pwedeng napagod ka pero wala kang na-produce kahit ano. Kaya bibigyan ko po ng example para lang maintindihan nating lahat ng mga Kristiyano rito at dito na ako magtatapos. No? Ang halimbawa nito sa totoong buhay natin, yung productivity. For example, no? A productive day might be one in which you finish your laundry. Productivity yan. No? Pagka tinapos mo yung iyong paglalaba. Clean your home, tinapos mo. Exercise and cook few meals for the week. Yan, productivity yan. For others, a productive day might be one in which you answer all of your emails or finish writing a report or attend several meetings and read through those important documents. Ganun. Ang productivity, mga kapatid, ay inumpisa natin tapos tatapusin natin. Yan ang mayroong resulta kapag tinapos natin. Pero kapag halfway lang yan, naku, malamang sa malamang walang resulta yan. Matuto po tayo magtapos, no? Magtapos. Ba yan? Magtapos o magtapos?
ng ating mga ginagawa araw-araw, kung po pwede lang. Okay? So maraming salamat po sa pagkakataon na binigay sa atin ng ating Panginoon. In-expose ko lang ang dalawang verses na ito sa 1 Thessalonians chapter 4 at nawa ay meron po tayong natutunan. Maraming salamat po and God bless you all.